Manipis pa rin daw ang reserbang kuryente sa Luzon kahit na ibalik na sa normal ang supply nito. Pero pagtitiyak ng COMELEC, nakahanda naman sila sakaling maulit ang brownout sa araw ng eleksyon. Saksi si Bernadette Reyes. Bagamat naibalik na sa normal ang supply ng kuryente sa mga lugar sa Luzon na naapektuhan ng halos 8 oras na brownout kahapon, kinailangan pa rin itaas ngayong umaga ang yellow alert status dahil sa bumabang level ng reserbang kuryente sa Luzon bandang alas 10 ng umaga. Nadagdagan lang yan ng paandarin ng Quezon Power Plant alas 11 ng umaga at Calaca Power Plant Unit 1 alas 5 ng hapon at nang bumaba ang demand ng kuryente ngayong gabi. Sa ngayon ay wala na ang yellow alert. Pero paano pag tumaas muli ang demand sa kuryente? Lalo't hindi pa mapaandar ang Calaca Unit 2 na konektado sa Binyan-Calaca Transmission Line kung saan daw posibleng nagkaproblema kahapon. Siniguro ng DOE na hindi naaabot sa araw ng eleksyon ang problema sa supply ng kuryente. Pebrero pangalan nakalatag na ang contingency plan ng Power Task Force Election 2013. Paglilinaw ng COMELEC, hindi nila trabaho ang pagsigurong may sapat na supply ng kuryente sa eleksyon. Ang tungkulin daw nila ay maghanda para hindi maapektuhan ang brownout ang eleksyon, kaya nag-deploy sila ng mga generator. At bukod sa mga bateryang tatagal ng 12 hanggang 16 na oras para sa bawat PCOS machine, may 3 pa umanong backup na baterya kada munisipyo. Sa mga presinto naman, may naka-standby na flashlight o kandila para sa mga election officer. All contingencies are there. Nakahanda naman kami kung magkaroon ng brownout. Ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFEL naman, mas takot daw sa malawakang vote buying kesa sa brownout. I don't think that this is an issue that we should worry about as long as the elections will be held. Pagtitiyak naman mismo ng Pangulo, tuloy na tuloy ang eleksyon sa Lunes. Nagaranti ako sa inyo, maski ng Biblia kaya ko patong ang kamay ko, na wala sa interest kong i-postpone pa natin itong eleksyon na to. No? Sa gitna ng banta ng mababang supply ng kuryente, inanunsyo ngayon ng Miracon na bababa ng 12 centavos kada kilowatt-hour ang singil sa kuryente. Na-offset yung slightly higher generation charge. So sa isang typical household na gumagamit to, for example, ng 200 kilowatt-hours kada buwan, meron ho siyang reduction ng 24 pesos sa kanyang May electric bill. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi.